Mary is taken up to heaven. A chorus of angels exalts. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. Mary set out and traveled to the hill country in haste, to a town of Judah, where she entered the house of Zechariah and greeted Elizabeth. When Elizabeth heard Mary's greeting, the infant leaped in her womb, and Elizabeth, filled with the Holy Spirit, cried out in a loud voice and said, "Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb. And how does this happen to me, that the mother of my Lord should come to me? For at the moment the sound of your greeting reached my ears, the infant in my womb leaped for joy. Blessed are you who believed that what was spoken to you by the Lord would be fulfilled." And Mary said, "My soul proclaims the greatness of the Lord. My spirit rejoices in God my Savior, for He has looked upon His lowly servant. From this day, all generations will call me blessed. The Almighty has done great things for me, and holy is His name. He has mercy on those who fear Him in every generation. He has shown the strength of His arm, and has scattered the proud in their conceit. He has cast down the mighty from their thrones, and has lifted up the lowly. He has filled the hungry with good things, and the rich He has sent away empty. He has come to the help of His servant Israel, for He has remembered His promise of mercy, the promise He made to our fathers, to Abraham and his children forever." Mary remained with her about 3 months and then returned to her home. My dear friends, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Good afternoon po sa inyong lahat. Good afternoon, Father. Happy Fiesta! Happy Fiesta po. Batiin natin ang mga katabi natin ng Happy Fiesta. At pasalamatan natin ang Panginoon, palakpakan natin ang Panginoon sa biyaya ng ating mahal na ina, ang Birheng Mariang iniakyat sa langit. Today, my dear friends, we join the whole Catholic Church in celebrating this beautiful, important dogma about our Blessed Mother. No? Pag sinabi natin dogma is a high form of teaching of the Catholic Church, divinely revealed that we should all believe, na idineklara, pinroklaman ng simbahan. At isa lamang ang dogma ng Assumption sa mga turo, dakilang turo tungkol sa buhay ng ating mahal na ina. Now, this dogma was proclaimed by the Church through Pope Pius XII in November 1, 1950. Kaya this year is an important year again for our community dito sa Leverisa. Now, I would like to welcome yung pong mga balikbayan na dating taga dito sa Leverisa na bumabalik para ipagdiwang ang ating fiesta, at sa mga deboto ni Maria ang nakikisa sa atin ngayong tanghali, lalo na ang mga nagbe-break lamang sa kanilang trabaho,
ang ating mga establishments and offices na sakop ng ating parish. This year will be a special year for all of us. November 1 this year is the 75th anniversary of the proclamation of the dogma of the Assumption sa November 1. Huwag kayo matakot ha, hindi ho araw ng patay yon. All Saints Day yon. Because Mary is the Queen of all saints also. No? Kaya this coming November 1, we will celebrate the 75th anniversary of the proclamation of the dogma of the Assumption of Mary. At anong tinuturo sa atin ng dogma na ito? Na si Maria, bagamat siya'y namatay bilang taong totoo, siya ay nakatanggap ng isang malwalahating kamatayan. Siya ay namatay hindi dahil nagkasakit, hindi dahil siya ay nagkaroon ng aksidente. Kaya ano ang sinasabi natin? Sa Eastern Church, meron silang tinatawag na dormition. But Mary, as true human, kaya nga hindi natin dinodiyos si Maria. She is not a God, but the Mother of God. Siya ay taong totoo, kagaya natin. Siya ay nakaranas din ng kamatayan, pero malwalhating pagkamatay. Kaya sabi ng mga kapatid natin sa Eastern Church, siya ay pinatulog, tila pinatulog lamang ng Panginoon. Kaya katawan at kaluluwa, iniakyat sa langit. Katawan at kaluluwa ni Maria, iniakyat sa langit. Kaya nga, babalikan natin yung isa pang kapistahan kay Maria, the Immaculate Conception. Si Maria ay ipinaglihing walang sala. Sa simula pa lamang inihanda na ng Diyos ang magiging ina ng kanyang anak at ating ina. Tandaan ho natin, bago namatay si Kristo sa krus, ibinigay niya si Maria bilang ating mga nanay. At ito ang karangalan at kadakilaan na ibinigay ng Diyos kay Maria. The greatest reward that we should all long for is the reward that Mary received also from her obedience to God. Heaven. Mga kapatid, sa dinami-dami po ng mga santo na pinagdadasalan natin, ako po, I have my saints, kaya pa nagsisimba kayo sa akin kung sino-sinong santo ang binabanggit ko. Of course, I have Padre Pio, Mother Teresa, and my newest friend, Saint Charbel. Marami tayong mga santong devotion din natin. Pero wag natin kalilimutan na ang pinakadakila, ang makapangyarihang debosyon ay ang debosyon pa rin sa mahal na ina. Great saints are lovers of Mary. Kung babalikan natin ang kwento ng mga santo na kaibigan natin, they love Mama Mary. They prayed to our Blessed Mother. Kagabi ho, after the last novena Mass, meron ho tayong grand procession, fiesta procession. Yun lang ho ang yata, kung di ako nagkakamali nung ako'y simula dumating dito, yun lang ang bukod tanging pagkakataon na ibinababa si Mama Mary mula dito sa kanyang luklukan. Kapag ipinoprosesyon ho siya, kagabi ho nagka-problema kami. Kasi after the Mass, ibinaba na siya dito, ayaw gumana ng generator. Hindi naman siya nagpaparinig ho ako. Ayaw gumana ng generator. Abay, naglabasan na yung mga tao, pinalabas ko na. Sabi ko pa naman, huwag kayong mag-alala, tumigil na ang ulan. Naku, bigla akong bumuhos ng malakas ang ulan. Parang napahiya ako doon. Ayaw pang gumana ng generator. Ang tagal. Ilan niyo ho, halos 40 minutes yata na pinipilit nila kung sino-sinong lalaki na ang nag-try buksan yung generator. Sabi ko, gabi na. Simulan na natin. Hayaan nyo na lang na ilawan na lang natin ng cellphone o flashlight si Mama Mary. Nandun pa lang ho kami sa gate, tumatakbo na sila, gumana na yung generator. Pero sira pa rin ho yun ha. Delikado pa rin, masisira pa rin siya. No? But at least kagabi, gumana pa rin. Alam mo ninyo, habang naglalakad kami, sa isip-isip ko, may grasya eh. Kaya siguro hindi kami kagad
pinalabas ni Mama Mary. Siguro sabi ni Mama Mary, mamaya pa kayo lalabas. Malakas pa ang ulan. Ikaw pari ka, promotor ka pa. Pinipilit mong lumabas, malakas pa nga ang ulan. Kasi paglabas namin, tumila rin ang ulan. Tumila ang ulan. Ano ba ang sinasabi ni Maria? Mary will always lead us to where can we be safe. Mary will always think of something that will make us happy, at peace, protected, saved, and blessed. Kaya, kapag tayo po ay dumadaan sa matinding pagsubok, nalilito tayo sa buhay, always go to our Blessed Mother. For sure, she will always lead you to where we all should be. Heaven. Hindi ko na ho ko tatanungin kung sino ang gustong pumunta sa langit dahil yan naman laging tinatanong. Itong 9 na araw ng aming nobenaryo, yun ang laging tanong, sino gustong pumunta sa langit? I think lahat naman tayo gustong pumunta sa langit. Amen? Sabihin nyo nga po sa katabi ninyo, see you in heaven. O bakit parang ayaw nyong makita, ayaw nyong sabihan, no? Ulitin natin, sabihin sa katabi, see you in heaven. Siguro sabi niya, hanggang doon ba naman? Nandun ka pa rin. Kasama pa rin kita doon. See you in heaven. And Mama Mary has these 2 great ways to achieve heaven. Let me leave you these 2 great ways to achieve heaven. Like Mama Mary. Number 1, ano ang unang bilin, turo ni Maria? Learn the fiat of Mary. Learn the fiat of Mary. Ano yung fiat ni Mama Mary? Nung dumalaw ang anghel at sinabing, ikaw ay magiging ina ng Diyos. Sa huli, anong sabi ni Maria? Narito ang alipin ng Diyos. Maganap nawa sa akin ang sinabi mo. Let it be done to me. Thy will be done. Yes, Lord. Kung ano man ang gusto mo. Yun ang sana dapat nating unang matutunan. Na dapat araw-araw, we give only and always our greatest yes to the will and to the plan of God. Kaya nga, kapag may mga bagay na hindi napapasa sa atin, may mga pagkakataong hindi napapasa sa atin, huwag kayo kagad panghinaan ng loob. Maybe your disappointment is God's appointment to you. Just give your yes to God. Just trust and believe in God's greatest way. Kagaya ng ginawa ni Maria. Sabi ng first reading natin, there are signs in heaven. Pero araw-araw mga kapatid, yung bawat pagising natin sa umaga, yan ang dakilang tanda na ibinibigay ng Diyos sa iyo. Na tuwing ginigising ka pa ng Diyos, God is giving you another chance to achieve heaven. How? By forgiving, by loving, by serving, by believing. Araw-araw, tuwing nagigising pa tayo sa umaga, binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na marating ang langit sa pamamagitan ng pagpapatawad, pagbibigayan, pagmamahalan, at pananalig. Give your yes to God. At pangalawa, to achieve heaven, ano ang sabi ni Maria during the first miracle of her son sa wedding at Cana? Do whatever He tells you. There is grace in obedience. May biyaya sa pagtalima. Ang langit natanggap ni Maria dahil sa kanyang pagtalima. Give your obedience to God to achieve heaven. Ang hirap pong sumunod eh. Alam nyo, ang ganda nung last Monday, meron kaming isang bisitang pari na nagdovin na Mass, isang Salesian priest. You still remember Father Ronnie Urbano.
the parish priest of Don Bosco, Makati. Meron siyang nakakatuwang kwento. Meron daw silang Spanish priest noon na na-assign sa Tondo. He was a Spanish priest and yet he can speak Tagalog and celebrate Mass in Tagalog, lalo na sa mga bata. May nakakatuwang eksena. Isang beses daw nagmisa itong si Father, Spanish priest, sa Tagalog sa mga bata. Imbis na ang tawag niya mga bata, ang tawag daw niya ay manggang bata. No? Manggang bata. No? So tinanong niya yung mga bata, ano ang dapat gawin para makarating sa langit? Sabi daw ng isang bata, magpakabait. Sabi ni Father, mali. O ikaw, anong dapat gawin? Magpakabuti. Mali. Anong dapat gawin? Sumunod sa nanay at tatay. Sabi ng pare, mali. Para makapunta sa langit, ang dapat niyong gawin, mamatay. Mamatay. Dapat niyo munang mamatay. Sa pagkatapos ng misa niya, sabi ko, alam mo, Father, sa tagal kong naging pare, ngayon ko lang na-realize, oo nga naman, yun lang pala ang paraan para makapunta sa langit. Dapat mo munang mamatay. We all want to go to heaven. Kaya dapat nating, parang ayaw nyo yun, ha? Father, kakatakot naman. Mamatay. You know, pinagdinilayan ko yung sagot nung pare. Sa Biblia, sa Bible, yun din naman ang sabi ng Panginoon eh. You have to die. And that, I believe, is not just a once-in-a-lifetime experience. Because every day, you have to die for you to live. You have to die from your sinfulness. We have to die from ourselves, from our hatred, from our anger, jealousy, pride. Araw-araw, kailangan nating mamatay mula sa pagiging makasarili. Madamot, mayabang, sinungaling. We have to die every day. Yan ang sabi ng ikalawang pagbasa at ang pinakahuling na pasuko niyang kalaban ay ang kamatayan. As we continue this celebration, my dear friends, because of Mary's fiat, because of Mary's obedience, she received the glorious death and the glorious resurrection. And we ask Mary na sana hanggat nabubuhay pa tayo sa mundo, huwag natin ipagpapalit ang hinahandang langit ng Diyos para sa atin. Give your yes, give your obedience, and one day, together with Mary, we will see all each other again in heaven. Amen. We all stand and together we profess our faith. I believe in one God, The Father Almighty, maker of heaven and earth, of all things visible and invisible. I believe in one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, born of the Father before all ages, God from God, light from light, true God from true God, begotten not made, consubstantial with the Father. Through him all things were made. For us men and for our salvation, he came down from heaven, and by the Holy Spirit was incarnate of the Virgin Mary and became man. For our sake he was crucified under Pontius Pilate. He suffered death and was buried, and rose again on the third day in accordance with the Scriptures. He ascended into heaven, and is seated at the right hand of the Father. He will come again to judge the living and the dead, and his kingdom will have no end. I believe the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father and the Son, who with the Father and the Son is adored and glorified, who has spoken through the prophets. I believe in one holy, Catholic, and Apostolic Church. I confess one baptism for the forgiveness of sins, and I look forward to the resurrection